ko sa sarili ko na ang tao talaga ay ang dali-daling manghusga at ang mga tao talaga ay ang dali-daling maniwala sa mga naririnig at nababasa nila nang hindi nila nabibigyan ng anumang kumpirmasyon. Pero napatunayan ko rin na ang mga tao rin talaga, ang mga Pilipino lalo na, bukal sa puso nila ang magpatawad lalo pat nararamdaman nilang sinseridad ng tao. Oo. Last question. Dahil ba doon magte-tame down ka for this upcoming concert? Mag-less na ba yung mga hirit? Because tama ba ako, R13? R13, dahil nga sa R13, mas bongga. Dahil sigurado ko walang batang-bata na doon. So, parang ano ba? Parang hindi ka naman mag-name drop? Ano na ba to? Parang mas... Parang nice. hindi naman na si Vice ganda yun pag ano, di ba? Parang, siguro din ko masayang-masaya pa rin ito. Yung normal at natural na performance ni Vice ganda pa rin ang makikita nyo. Kasi yun ang hinahanap nyo sa akin, yung hindi nyo napapanood sa telebisyon. Kasi alam naman ng mga tao kung anong klaseng humor meron ako. Yung talagang kinagiliwan nila sa mga comedy bars, sa mga unang concerts ko. Yun pa rin naman ang hinahanap nila yung ngayon eh. Kaya nga sila na-excite panoorin ng concert ko kasi hindi naman palagian. At ito yung mga pagkakataon na makikita nila yung hindi nila napapanood sa GGV, sa Showtime kasi di ba maraming restrictions. Dito sa concert na magiging mas malaya ako. Kaya nakikiusap ako na sana yung mga manonood yung talagang masaya lang, di ba? Yung masaya lang kayo, hindi kayo masyadong seryoso sa buhay, hindi nyo masyadong siniseryoso ang mga maliliit na bagay. Yung gusto nung natin tumawa ng sabay-sabay, tapos paglabas natin, back to normal agad tayo. Okay. Good luck, Vice, ha? Thank you, MJ. And ang ganda ng poster niyo. Congrats, Ate Jinky, sa concert. Thank you. Pero super, considering, and Vice, super sold out kasi yung 2 years ago na concert mo. Hindi kompleto yung kasiyahan dahil may controversy. Ganun ba yun? Ay, ano ibig sabihin? Sorry. Super sold out yun, pero may controversy. Hindi kompleto yung happiness. Last year? Yung pinag-uusapan natin concert mo. Kaya nga, yung nung naka-concert. Kompleto pa rin naman, kasi unang-una, nung nangyari naman yung controversial, na-enjoy ko na yung concert at yung success ng concert kasi nga nakakaloka yung controversial. Lumabas yan almost 3 weeks after the concert. Yung gano'n, hindi niya nadaot yung, nung lumaki na sa TV. Nung lumaki yung issue, nung umere at nung nilabas yung issue, yung tissue, yung aking pasma ay malala. Ay, taray, may nagkukulutan at nagpa-plancha doon sa TV. Tony and Jackie. Okay. Free hairstyling and makeup. Ang dami nangyayari sa press ko rito. May mga nag-gym, merong nakakatawa lang. Ano ba yung pinag-uusapan natin ulit? Meron na. Ayun, almost 3 weeks after the concert. So, na-enjoy ko na yung success. So, wala silang nadaot na kasiyahan at tagumpay sa akin. At ang maganda nun, hindi rin naman siya nagtagal. Parang uminit lang siya ng ilang araw. Tapos, nung naganap na yung patawaran, naging maligaya na ulit lahat. Naku, tutuusin, hindi naman talaga dapat lumaki yun ng ganun kalaki. At saka yung mga taong na-involved, nagkapatawaran na kayo, no? Oo. Nakakatuwa. Actually, natapos na to agad. Dapat ng mas maaga pa bago doon. True. Oo, kaya lang, wag na. Hindi nyo naman istorya. Sige. Tama na doon na lang kayo sa alam nyo. True. Oo. Okay. Tapos naman na. Thanks, Vice. Here's a question from Jude. Dito hi. Good afternoon. My question is, apart from doing TV Kaya ko ng accent ni EJ, schoolmates kayo. Good afternoon. Yung gano'n, di ba? apart from doing TV shows and films, you were once given or offered a role sa Resorts World Manila na Priscilla. And then it did pan out. So do you have any plans of doing production in the future? And Doing theater? Yes. Gusto ko yun dati nung matino pa yung boses ko. Nangarag na siya ng nangarag parang hindi ko na kaya. Oo, at saka parang hindi yung pasok sa branding ko. Hindi yun yung hinahanap sa akin ng tao. Hindi yun yung gusto ko sana yun, pero hindi yun yung venue na gustong panoorin ako ng tao. Yung ganun. Kaya mas gusto ko munang ibigay kung ano yung gusto ng tao kasi masaya sila, tapos masaya din ako, at the same time kumikita ako. Kasi dun sa theater parang hindi naman siya talaga ganun financially compensating, not unless Lea Salonga levels ka, di ba? One follow-up question. At the end of the day, anong gusto mong maalala ka ng tao on social media? Maalala ko ng tao sa social media, gusto ko lang maalala nila ako na isang taong masaya.
Yun lang, kasi yung salitang masaya nakaka-inspire yun, napaka-simple, pero nakaka-inspire. Hindi mo na kailangan mag-isip. Diba? Yung salitang saya, may inspire ka, mapapangiti ka. Yung salitang saya, makukumbinsin kang makalimot muna sandali sa problema mo. Gusto ko lang maging masaya kasi ang daming artista, ang daming magagaling, pero hindi lahat masaya. Thank you. Lalim-laliman. Po? Gusto mo rin mag-name names? Hindi. Kung sino yung mga artista. Artistang magagaling. Gusto ko din po, pero baka mapagalitan ho ako, kaya huwag na lang. Hindi. Gusto hindi namin po. malaman. Ay, huwag na po, baka mapahamak ko ako. Hindi na. Kasi sa sarili ko na lang ho iyon. At damay kami niyan kung entertain mo. Hindi Ayan, naman ay, po. isa sa mga na-makeover ng Tony and Jackie, hindi mo makikilala, Vice. Josephine Bonsol. Tingnan mo naman. Totoo ba? Sobra. Oo, tara may pakulot. Oo. Thank you. R&B ang hair mo, kumulot. Thank you po. Ganda po, fairness. Sino pong gumawa yung mama? Yung Mariano po. Oh, isa siya doon sa mga sinasabi kong hindi masaya. Ayun, parang hindi siya masaya. Oo, parang, hi! Kuman malungkot siya, siguro init na init siya sa plancha. Ang follow-up question ko po from his question, siguro ang tanong ko po ay, ano na po ang naiintindihan yung pagkakilala sa inyo? At ano po yung naintindihan yung tingin sa inyo ng tao from the first experience in the concert? Ulit po, pakiulit po. Yung yung ano na po yung alam nyo tingin sa inyo ng tao, yung learnings nyo dun sa tingin sa inyo ng tao kasi you are one of the most influential people in the internet na people trust you naman po. Kaya po hanggang ngayon marami nagmamahal sa inyo. Ano po yung naintindihan nyo before hindi nyo alam about sa sarili nyo dahil sa concert na nangyari? Hindi ko alam na ganun kalaki ang impluwensya ko sa tao. Ang alam ko lang nagpapatawa lang ako. Kasi nagsimula ako sa comedy bar na napakasimple lang namin. Maghaharutan lang kami, magbabalahuraan lang kami isang buong gabi. Tapos pag uwi namin, tapos na. Pero ito, hindi namin, late ko nang na-realize na ang laki pala ng impluwensya, ang laki pala ng epekto, hindi lang pala basta natawa sila o meron silang mga opinion sa bawat sinasabi mo, pinaniniwalaan nila yung sinasabi mo. Kasi maraming pagkakataon na may mga sinasabi ako na pinaniniwalaan ko, na sinabi ko kasi gusto ko lang sabihin at dahil pinaniniwalaan ko, wala akong intensyon na gusto kong paniwalain din kayo. Na hindi ko na malaya na habang naniniwala pala ako sa sinasabi ko, ay may naniniwalang ibang tao din. Kaya, ang saya lang na pinaniniwalaan ka at kinoconsider ka nilang malaking influence sa mga buhay nila at malaking obligasyon at responsibilidad yung sa akin. Gandang-ganda po ba talaga kayo sa inyong sarili? Opo, katulad ng kagandahan ng kulot mo na pinaniniwalaan mo. Just Julia rin siya. Oo, just Julia. Oo. Okay, thank you, Sarap Mami kayo Jo. maniwalang maganda ka. Di ba kasi ang lungkot pag hindi ka naniwalang maganda ka. Di ba? Kaya para masaya ka, dapat naniniwala kang maganda ka. Kaya ngayon gandang-ganda ho ako talaga sa iyo. Makahugot naman si Oo. Ganda. Kaya maniwala din ho kayo. Alam ko ang hirap paniwalaan, pero maniwala ho kayo. May last question po ako, isa pa sa mga hugot dahil Sige po. sinusundan ko po kayo sa mga hugot lines ninyo. Kung sinusundan niyo ho ako, ba't nauna ho kayo dito? Kadarating ko lang ho, di ba? Ano po ba sasabi niyo dun sa mga hugot ng mga tao dun sa kasi in time po for graduation kay Crisel Malyari, yung salad na to? Actually, I tweeted about it. Nung nabasa ko ko yung article at napanood ko yung video, sabi ko talagang hinangaan ko yung bata, yung Crisel Malyari, kasi ang tapang di ba? Hindi lahat ng bata sa ganung edad may ganung lakas ng loob na magsalita ng paniniwala nila, lalo pat alam nilang taliwas ito sa pinaniniwalaan ng mas nakatataas sa kanya, ng mga opisyalis niya, di ba? Ang tapang ng bata, pero hindi naman ganung kadaling humusga. Lalo pat hindi mo talaga alam ang buong istorya, di ba? Siyempre alamin din naman natin ang sinasabi ng valedictorian, alaman din naman natin ang gustong sabihin ng opisyalis, tapos tsaka natin balansehin kung alin talaga doon ang gusto nating paniwalaan. Pero ngayon kasi ang alam lang natin yung tungkol doon sa side ng batang si Crisel Malyari, kaya ang hirap humusga. Ayoko maghusga agad kasi naging biktima ako niyan. I was gonna ask, were you a victim before ng ganyan? Hindi yung yung nanghusga agad, yung unang narinig nila, judgment agad. Yung hindi nila alam. Ano ba nangyari? May nangyari ba bukod doon sa alam nating nangyari na iba? Yung husga tayo agad. Wala mo lagi sa salutatorian ka din. Ay sana, Diyos ko, sana. Pero hindi din po. Nice.
Okay, thanks Thank Vice. Thanks you. namin, more questions from Yes, your partner, we have a question from Nathalie Tumada of the Philippine Star. Hi, Ayan, si Nathalie. Ayan. Hi, Vice. Question ko lang, are you in love?